Ako, si Irma Joyce Cobico, incoming 4th year BS Architecture student. Ako si Christian J. Flores, incoming 3rd year BSc. Dito kami para alamin May pagbabago ba sa pagiging konserbatibo ng mga Pilipino? at sa pagtanggap natin sa LGBT community. Change coming. I mostly feel I had a good day. Oh, I mostly feel I had a good day. I think maraming pagbabago actually kasi as we know, Catholic nation tayo and before, although hindi naman lahat tayo dito Catholic, parang yung values natin na-shape siya as being Catholic, ganun. But now, ang dami ng movements, ang dami ng people who are actually standing up against or for LGBT. My experience is mostly that people tend to tolerate LGBT members but not really accept them. I think it might even be a problem that LGBT persons are just tolerated because when they're just tolerated, no one really says anything bad about them, but then there's still no discussion about it. Well, sa tingin ko kasi yung LGBT parang sa panahon ngayon nagbabago na yung nila sa well, kung change doon, feeling ko dahan-dahan na natin ito matatanggap. Mga kasama ko yung sasabi ko, friends, you need to love everyone equally. So, feeling ko mabagal, pero as the time comes, feeling ko matatanggap din naman. Magkakaroon din ng change, pero hindi ganun ka bilis or Parang walang masyado nagbago. Kasi meron pa rin ako mga kakilala na hindi pa rin open-minded sa ganun. Like, pinag-view ka lang, kaya hindi siya napapansin. Pero meron. Somehow. Hindi ako sangayon doon. Modernisasyon na ang panahon ngayon. Pero, kung kung depende sa tao yun eh. Yung pagtanggap nila ng Kasi hindi ganun dati, hindi siya ganun kalakas. Kasi malakas pa rin dito sa atin ang mga religious institutions. Hindi ko malabo kung magbago yung pagiging konserbatibo ng mga Pilipino. Unang-una, malaking factor yung simbahan. Ang Pilipinas kasi, isa na siya sa mga country na LGBT friendly. Pero sa tingin ko, hindi acceptance ang natatanggap ng mga LGBT community sa Pilipinas. Ito yung tolerance lamang. Kasi parang ito okay na sa kanila na eh. Kahit mag-asawa kami pares kayo babae, pares kayo lalaki, basta sila, kung nagmamahalan sila, magpapakasal sila. Hindi actually pro-LGBT ang Pilipinas. Tinotolerate lang niya ang mga LGBT. Sa media, ang laki ng representation ng LGBT. Like, nice, ganyan. Pero, yung representation na yun, though malaki siya, hindi siya actually nag-equate sa pag-accept ng Philippines sa mga LGBT. Siguro nag-iba kasi yung mga gender rights activists silang awareness. Yung nga, parang may divide, yung mas open yung mas younger generation. Yung mga older generation, parang sa kanila pa rin mindset, hindi pa rin sa kanila okay. Pero hinahayaan na lang din. But if I start to move because I'd rather be given to wonder, why don't you stay here? But on the contrary, I live in lonely beds, so lonely. Pero grabe no, kasi sobrang hating-hati talaga yung nakuha nating responses. So halos kalahati yes, kalahati. Hindi ko may part din yung technology dito. Kasi mas may access na tayo sa influensya ng kultura na sa ibang bansa. Eh di ba mas liberated nga sila, mas open sila dito. So tinatry natin siyang dalhin sa bansa natin na konserbatibo yung kultura. No, open na yung pag-uusap tungkol sa ganitong mga issues. Sabi natin na open na nga sila na pag-usapan itong mga bagay. Pero sa tingin ko, kailangan pa natin ng time. Mas matagal na panahon pa bago natin makamit pa ng pagkakapantay-pantay dahil gaya ng sa ibang bansa, dahil mahirap buwagin yung mga nakasanayan nating tradisyon. Lalo na sa ating bansa na sobrang bound tayo sa religion. Pero sa tingin ko magandang simula na tayo mga kabataan ay kahit pa paano medyo hindi liberated na. At unti-unti nang nabubuksan yung isipan natin tungkol sa ganitong mga issues. Sa tingin ko, makakarating din tayo sa punta na tanggap na natin ang LGBT. Change is coming.